Para sa ating mga national observances, ngayong buwan ay ating pinagdiriwang ginugunita ang Safety Schools Month ayon sa Proclamation number 115A Series of 1966. Ang Nutrition Month ayon sa Presidential Decree number 491 Series of 1974. Ang Blood Donors Month ayon sa Proclamation number 1021 ng 1997. Ang National Disaster Consciousness Month ayon sa Executive Order number 137 Series of 1999. Sa July 1 to 7, ang National Culture Consciousness Week ayon sa Proclamation number 1148 of 1973. Sa July 4 naman, ang Republic Day ayon sa Republic Act number 4166 of 1964 at Proclamation 811 ng 1996. At syempre, sa July 2, bukas, ang araw ng Pasig 2024. Sa puntong ito, tinatawagan ko para sa iilang anunsyo ang mga sumusunod. Una po, para sa anunsyo natin sa mga senior citizens, tinatawagan ko si Konsehal Pao Santiago ng Committee on Senior Citizens Affairs. Mamaya po, pagkatapos po ng ating flag ceremony po, ay magkakaroon po ng oath-taking lang ang 30 po na nakalal na magiging representante po ng senior citizen sa bawat isang barangay. Sila po ay magpa-perform po ng function kung saan po sila po ay tutulong sa konseho gumawa po ng mga makabagong polisiya at nararapat po na programa. Sila po mismo ang mga nag-represent na kanilang barangay at ganoon din po magsasabi po sa amin kung ano pa po ang kailangan, ano po ang evaluation sa bawat barangay ng kalagayan po ng ating senior citizen. At sa ganoon po, matutukan po natin lalo bukod po sa kanilang kalusugan ay yung mga kailangan pa po na activities at mga nararapat pa po na kailangan siliping mga benepisyo at pag-aaruga po. Makikita po natin sila dito at sila po yung manunumpalang para po magsimula na po ang kanilang katungkulan. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating Maraming salamat, Konsehal Paulo Santiago. Para naman po sa pagdiriwang ng ating Nutrition Month ngayong July, tinatawagan po ang City Nutrition Action Officer natin, si Ms. Jenny Lee Capalaran. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating lungsod, kagalang-garang Mayor Vico Soto, sa ating pong City Council, sa pamumuno ng ating Vice Mayor, Robert Jaworski. Good morning po. And sa ating pong kapwa kawani. Happy Nutrition Month! Bilang Nutrition Action Officer po ng ating lungsod, formal po natin binubuksan ngayong araw ang pagsisimula ng selebrasyon ng buwan ng nutrisyon. Ito ay naaayon sa Presidential Decree number 491, ang batas na nagtatalaga sa buwan ng Hulyo bilang buwan ng nutrisyon, at ito ay para mas mapalaganap ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa buong bansa sa pamumuno po ito ng National Nutrition Council. Today marks the 50th celebration na may temang Sakipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ano nga po ba ang TIPAN o ang Philippine Plan of Action for Nutrition? Maaari po ba akong magtanong sa aking kapwa kawani, sa ating mga bisita, kung meron pong familiar sa salitang TIPAN o narinig na nila ang TIPAN? Survey lang po, quick survey, taas po ng kamay. Yung narinig na niya ang TIPAN before or familiar po siya sa TIPAN. Ayan. Ayan po. Actually po, ang TIPAN, ito po ay ang pambansang plano na nagbibigay ng direksyon upang matugunan ang lahat ng uri ng malnutrisyon po sa ating bansa. Actually po, may isang survey na ginawa kung saan lumalabas na nasa 40% lamang po ng respondents ang aware sa TIPAN. So, ibig sabihin po, marami sa ating kapwa Pilipino ay hindi nakakaalam kung ano ang TIPAN at kung para saan ito. Sa quick survey ko po ngayon, halos wala po akong nakita nagtaas, maliban po siguro sa ating nutrition team po.
So, nangangahulugan po ito na kakunti lamang ang aware po sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Sa pagdiriwang po natin ngayon, we wanted to generate participation and commitment for PIPAN among stakeholders tulad po natin mga kapwa kawani ng gobyerno. Maaari po pala tayong makiisa o makatulong na makapagpatupad ng mga programang naaayon sa PIPAN. Dahil ang pagpapatupad po ng PIPAN ay hindi lamang responsibilidad ng isang ahensya o ng Nutrition Office. Yung pag sinabing malnutrition, ang Nutrition Office lang po ang may responsibilidad dyan. Ang bawat ahensya, from the national government down to the local government, kasama po ang mga non-government organization, ito po ating mga civil society organization, even po ang ating academe o kahit pribadong kumpanya o pribadong individual ay hinihikayat na magsama-sama upang malabanan ang malnutrisyon ng ating bansa. Lalo higit po sa ating lungsod Pasig. Ito just to share lang po, no? Last Friday, around 7:30 p.m., Councilor Eric told me at 7:30. Sabi niya, "Hello, Jen." That time, nasa taxi po ako. Sabi niya, currently I am in the meeting with a non-government organization and we are planning to have a program for malnutrition. Sabi niya, pwede mo ba akong bigyan ng data kung ano yung mga barangay na mataas ang bilang ng malnutrition? And that time, habang nasa biyahe ako, sabi ko, hindi na ako nagdalawang isip. Wala akong dalang laptop nung oras na yon. Ang sagot ko lang kay Consi, sige po Consi, ibibigay ko kagad. Bigyan lang po ako ng ilang minuto. Then I messaged the team, provide to me the data, and siguro wala pang 15 minutes nakapag-send ako ng data. Right there and then, kailangan kong aksyonan. Kasi baka mamaya magbago pa ang isip ng Gonzi at ng kanyang mga ka-meeting. Kasi itong mga ganitong initiative po ay mahalaga para makatulong na mabawasan po ang malnutrisyon, lalo na po sa lungsod ng Pasig. So, mahalaga pong sama-sama tayo upang makamit ang nutrisyong sapat para sa lahat. Hindi po namin kaya o kakayanin ng Nutrition Office kung kami lamang. So, bilang pangwakas po, hayaan niyo po may ibahagi ko at tatlong pangunahing mensahe ng ating selebrasyon na dapat natin matandaan. Una, dahil bawat buhay ay mahalaga, wastong nutrisyon ay kailangan para maging malusog at produktibo. So, gabay po ang PIPAN para maisakatuparan ang nutrisyong sapat para sa lahat. Piliin po natin ang healthy diet. Naunawaan ko po, mas madalas, unhealthy foods mas masarap, pero mas mahaba po ang buhay pag pinili po natin ang healthy diets. Pangalawa, sa PIPAN, bababa po ang bilang ng mga bansot at mataba. Dahil pag nagsama-sama po tayo, nutrisyong sapat, tiyak para sa lahat. May tinamaan po ba? Huwag po kayong mag-alala. Maganda po yung ibabahagi namin maya-maya. Pangatlo, beat the triple burden of malnutrition with the triple strategy of PIPAN. Ano po yung strategy na yun ng PIPAN? Healthy diet, improve nutrition practice, and access to nutrition and related services. Dahil po dyan, ang bawat isa po na ating galawang ngayon, kasama po ng ating punong lungsod at ng ating city council, ay malabot po namin inaanyayahang dumalo at mag-avail po ng libreng health and nutrition services sa ating Pasiglahan Wellness Caravan. In partnership po ito ng ating DOH, Metro Manila CHD through Health, Education, and Promotion Office po natin. Nasa second floor po ngayon nagsiset up na sila, and sa third floor kung saan meron po tayong free nutrition and diet counseling. So yung mga nagkalabitan po kanina, punta na lang po tayo sa third floor. Meron po tayong libreng blood sugar monitoring, even nutrition assessment kung saan aalamin natin kung normal pa ba ang inyong timbang, at mag-enjoy po tayo sa maraming nutrition fund-related activities and marami pong freebies coming from our partner companies. Sa pangunahing layunin po ng PIPAN na mabababa ang bilang ng malnutrisyon ng bansa, meron kang magagawa. Ako, ikaw, tayo, sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat
para sa lahat. Muli po, Happy Nutrition Month! Maraming salamat po ulit sa mga paalala para sa ating Nutrition Month celebration mula sa City Health Department, Ma'am Jenny. Maging malusog nawa po tayo. Sa puntong ito, tinatawagan din po dahil July ay Plastic Free Month. Ang campaigner mula sa ating partner na Civil Society Organization, ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition, Binibining Lea, Austria. Good morning po sa lahat. So actually po, ako po ay isang campaigner mula sa Eco Waste Coalition na isa pong network ng mga concerned groups na sinusulong po ang ating mabuti at maganda, malinis na kalikasan. So nabanggit nga po, ngayong July, alam po nating lahat na July is Nutrition Month. At kung hindi po natin alam, kumbaga ngayon, i-introduce ko rin po sa ating lahat at na nandito at sa buong Pasig City na ngayong buwan din po ay ang international na celebration ng Plastic Free July. Sino ba dito ang gusto ng plastic? Sino yung mga plastic dyan? Wala naman ata. Wala dito, di ba? Wala. Lahat po tayo gusto natin walang plastic. Kaya po ngayong buwan ng July at sana inaasahan namin na simula lang din to ng partnership ng Eco Waste Coalition at ng City ng Pasig kasama yung ating mga kapartner sa Hato, sa Senro at sa SK Federation na ito ang magiging simula ng ating trabaho, ng ating celebration na mula ngayon and sa mga parating pang buwan and mga months, taon na makikita natin yung future na walang plastic dito sa Pasig. Gusto niyo po ba yun? Walang plastic? Yes, tama po. So, ngayong buwan po, iniinyayahan namin kayo. Ito po ang unang araw natin ng July at unang araw ng ating mga celebration para sa buong buwan. Dito syempre yan sa Pasig. So, makikita niyo po ang Eco Waste Coalition at ang aming mga activities kasama ang inyong mga departments at ahensya dito sa Pasig na inibitahan namin kayong makisama sa mga activities natin sa ating mga gaganapin ngayong buong buwan. So, maraming salamat po sa inyong. Ngayon pa lang inaasahan na namin na kayo ay makikisama, makaparticipate sa ating mga activities. Tulong-tulong po tayo para maabot natin yung pangarap natin at ng Pasig City na isang magandang kapaligiran para ang lahat po ay maka-enjoy ng mabuti at high quality ng life. So, para hindi lang di po sa atin, kundi para sa mga bata at sa mga future pang generation. So, sa mga susunod po na mga araw ay mag-share din po kami sa inyo ng mga information kung saan niyo po aabangan ng ating celebration. May mga upcoming po tayong celebration na invited po ang lahat. So, maraming salamat po mula rin sa ating sa Eco Waste at thank you po sa Pasig City sa pag-welcome sa amin. Thank you po, Ms. Austria. Para po sa kaganapan sa selebrasyon ng Araw ng Pasig, tinatawag po natin ang Head ng Cultural Affairs and Tourism Office, Mr. Patrick Ladiano. Thank you po, Atty. Good morning po, Mayor. Magandang umaga po. Quick lang po na reminder para sa ating Araw ng Pasig 2024. Ngayong araw po, right after ng ating flag ceremony, ay meron tayong idideklara na Heritage Tree sa may bunga Rainforest Park. Ito po ang pang-apat na Heritage Tree sa lungsod ng Pasig. Kasama po natin dito ang DNR, Senro at ang City Government of Pasig. Para po bukas, ang pinaka-importante po siguro na announcement ay maalala at malaman ng bawat kawani ng ating pamahalaan na bukas po, July 2, eksaktong 6:30 ng umaga ay magsisimula po ang ating civic parade. Ito po ay taon-taon naman natin ginagawa. May instruction na po tayo na ibigay sa iba't ibang mga opisina, sa inyong mga public information officers. Pati po sa damit, yung dalawa po yung binigay na damit sa atin. Isa po ay yung suot ng karamihan ngayon at yung isa po ay yung may revolving tower. Ayun po yung gagamitin ng mga kawani na nakatanggap bukas sa ating parada. So, right after po ng ating civic parade, ay susundan po ito ng High Mass sa ating ICC na gaganapin ng alas 3 ng hapon. Inaasahan din po ang partisipasyon ng bawat isa sa atin. At pagkatapos po ng High Mass,
bandang alas 5 o alas 6 ng gabi. Dito po kung saan tayo naroon ang gabi ng pasasalamat, isang konserto para sa Araw ng Pasig 2024. Sa mga kawani po ng Lungsod Pasig, sa bawat isa, barangay, schools, CSO, ng government organization, private partners, lahat-lahat po na makikilaw. Ulitin po namin, ang parada po ay magsisimula po ng 6:30 ng umaga. Sa C. Raimundo po ang meeting place natin. Inaasahan po namin na sa Montefalco ang simula ng pila at hanggang sa Estela Maris po, yung kanto po ng Tri-City, 7-Eleven, hanggang doon po tayo. So meron po kami nilabas na information, pag alam po ng publiko o ng CSO na doon kayo sa bandang dulo, mas maigi po na doon na po kayo dumaan sa may likod ng bahagi ng C. Raimundo. Pero tayo po, ang kawani po ng pamahalaan ng Lungsod ng Pasig ay doon po tayo sa unahan ng pila. Kaya doon na po kayo dumaan sa may Montefalco area. Muli po, maraming salamat po at maligayang araw ng Pasig po. Tinatawagan po ulit si Consi Pao para po pamunuan ang panunumpa ng ating senior. Sino, balik po ang ating 30 na barangay senior representative. Muli po, kanina po ay nabigyan po natin ng konteksto na sila po ay first quarter po natin ng taong ito ay nagkaroon po ng election bawang barangay at gusto po natin pasalamatan ng OSCA, ang OCM, ang CSO para po sa pagtulong ng election ito. Sila po ang nahalag sa kanilang barangay at ngayon po ay tawag po na sa kanila ay recommendatory pakabino. At para po magsimula po ang ating panunumpa, mamaya-maya lang po ay tatawagin po natin ang ating mayor dito para po magbigay po ng tamang panunumpa po para po sa ating senior citizen. Tinatawagan ko po ang ating Mayor Vigo para po mag-lead po ng ating panunumpa sa ating mga senior citizen. Maraming salamat, Consi Pao. Magandang umaga po, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa mga kasama mula sa BFP at BJMP, sa mga kawani ng ating institutional sector, at siyempre po sa ating mga senior citizens na nagwagi bilang representative ng ating 30 barangays sa lungsod ng Pasig. Congratulations po sa inyo. At para po sa inyong panunumpa sa katungkulan, maaari ay taas po natin ang ating kanang kamay at sumunod po sa akin. Ako si banggitin ang inyong pangalan. Nakikirang sa katungkulan bilang barangay senior representative. Ng barangay, ng inyong barangay. Ay taimtim na nanunumpa. Natuto pa rin po ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. At ng mga iba pang patakaran nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Bilang paglilingkod sa mga kapwa kong senior citizen na aking itataguyod at susundin ang mga batas at mga kautasang legal na tunay na mananalig at tatalima ako dito
At pusa akong babalikatin ng pananagutang ito nang walang anumang pasulali o hangarin umiwas. Kasi ang nawa ko ng Diyos. Muli po, congratulations sa ating mga bagong senior citizen representatives. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito mula po sa institutional sector. Ako po ang inyong MC, si Malu Martin. Ako po si Reggie Bugawin. Kami po ay mula sa tanggapan ng Pulong Lungsod. At sa sandaling ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating mahal na Pulong Lungsod, Mayor Vico. Sana pala ako na lang tumawag na sarili ko. Maraming salamat sa ating mga mahinhin na host, Attorney Sir Reg. Habang bumababa po ang ating mga senior representatives, kung si Kiko, mamaya na tayo makipagkwentuhan. Pababa na po sila. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maligayang araw ng Pasig, advance. Maligayang araw ng Pasig po sa ating lahat. Narinig naman po natin yung announcement ng iba't ibang tanggapan. Happy Nutrition Month din po sa atin. Nasa naman sina Ma'am Jenny. Alam nyo, ang ating nutrition office sa pangunguna ni Ma'am Jenny, napaka-aktibo po niyan at napakaganda ng mga pinakikiralang programa sa ating lungsod, lalo na para sa ating mga kabataan. Nagtataka lang po ako nung sinabi ni Ma'am Jenny yung bansot at matataba, natinginan po kayo, naghanap kayo agad ng maituturo. Huwag po ganun. Hello, Ma'am Jenny. Pero, salamat sa nutrition office natin. Makasama sa Eco Waste at lahat pa po ng mga environmental defender and advocates po natin. Maraming salamat din po. No plastic month nga po ngayon. Ano? At sa lahat po, ano pa po ba yung, at syempre sa mga senior citizen natin, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga senior citizen po natin mula sa iba't ibang barangay, hindi lang yung mga representative. Ano? Alam nyo, lagi po natin na pag-uusapan yung mga pagbabago pinakikilala natin sa lungsod. Collective effort tayo na magpakilala ng magagandang pagbabago na pakikinabangan ng bawat isang Pasigenyo. At yung isa po dyan ay binago natin yung estilo ng paggugobyerno. Ang isa po sa simbolo po nito, yung ginagawa natin tuwing Pasko, yung pamaskong handog, tuwing Disyembre po, na hindi na natin dinadaan sa mga organizations, hindi na dinadaan sa mga leader, kundi diretso sa tao. Kaya sa bawat sektor, ganun din po yung iniisip natin. Pinag-iisipan natin kung paano ba natin maisasaayos o pagagandahin pa ang serbisyo ng pamahalaang lungsod natin. At isa na po siyempre sa pinaka-importanting sektor ay ang sektor o ang grupo ng mga senior citizens. Sa totoo, noong una, medyo nagkakaproblema po tayo. May ibang grupo ng senior citizen, nagkakaaway-away, nagkakahiwalay. Ang tanong, sino ba i-recognize? Sino ba ang dapat isali? Gusto natin inklusibong paggugobyerno. Gusto natin kasama sila sa City Development Council. Gusto natin pagka binabalangkas natin ang budget para sa senior citizens. At tila para sa senior citizen, kundi ang buong budget ng lungsod ng Pasig. Pag nagdidisenyo tayo ng mga programa hanggang sa implementasyon, evaluasyon, gusto natin syempre kasama ang bawat sektor. Kasama po ang mga senior citizens natin. Kaya nag-usap po kami ng City Council po, ang iba't ibang grupo ng senior citizen. At ito po, meron po tayong naisip sa tulong ni Councilor Pao Santiago. Inamendahan po natin ang ating Senior Citizen Code. At ito po yung nakita natin na framework. Ito yung nakita natin na bagong mekanismo kung saan mas inklusibo po tayo. Hindi po yung kung sino lang yung malakas sa mayor o kung sino yung kaibigan ng mayor, kundi lahat ay kasama. Dito po sa pagpili ng Senior Citizen Representative, first time po natin ginawa to sa ating lungsod na lahat ng senior citizen, lahat ng senior citizen sa bawat barangay ay binigyan ng karapatan na bumoto at mamili ng kanilang senior citizen representative para sa isang bago rin na elderly council natin. Ibig sabihin, kahit
wala kang kakilala, kahit wala kang kagrupo, kahit di mo kakilala si ganyan o si ganito, pwede kang bumoto. At yan po, nagbotohan na po sila, namili sila ng kanilang mga representative, 1 per barangay po tayo, at yung bawat representative na yan, magiging elderly council po, kasama sa elderly ano po tawag doon, magiging recommendatory body sa ating elderly council. Meron din silang 2 pinatawan sa elderly council natin. At ito po yung magiging local special body kung saan dadaan po ang lahat ng mga programa, lahat ng budget ng para sa senior citizen. At magkakaroon din po sila ng pinatawan sa ating City Development Council kung saan po dumadaan ang lahat naman ng programs, projects, activities, and budget ng buong lungsod Pasig. Kaya muli po sa mga senior citizen natin na nanalo bilang representative, congratulations! May you represent your barangays well. Wala na pala sila. Maraming salamat po sa inyo kung nasan man kayo ngayon. Sa inyo po lahat, muli po, Happy Pasig Day. Adjourn na po tayo. Maraming salamat po lahat.